Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga kauturan, mga kabyanan. Kamusta kamo? Kamusta mga pinalangga nakon nga mga kauturan dira nga yara karon nakatutok sa aton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod. Ginatguluhan siya ang aton nga programa sa gihapon. Dali aton pag-istoryahan. Tuesday karon kag tiniyon nga sa diin kita magatuon naman sa aton nga pagtulunan. Napikas ini sa aton nga pagtuon nga ginasunod naton nga ginahimo naton ini matag Martes kag Huwebes mga ka 360. So welcome kamo sa sining aton nga programa sa gihapon kaupo naton diri sa studio si ka 360 Brian Lacson nga ang aton nga oras kadasig, kadasig mga kauturan tungod hindi man kita ang kaaway may madamo nga pamaagi tani nga upangan ang aton nga programa sa sining hapon apang ang Dios nangin maayogid nagatag sa sagtinion nga makadulong kita sa pamalita pinaagi sa pagtuon naton sa sining hapon. Ang aton nga pagtuon makita naton ni siya sa Patriarch sa Papi sa gihapon. Yari na kita sa chapter 42 ginatiguluhan sa the law repeated. Amo ni aton nga pagtulunan sa sining kahapon mga kuturan. So welcome kamo mga kuturan tanan sa aton nga programa. Pasensya gi kamo hindi kamo ni Otto Dre lawag o kon mentionar isa-isa gid tungod nga ang tio naton hindi magtugot. So sini nga hapon mga ka 360 duko kita sang aton mga ulo kung mga post for a while kita mangayo kita sang kaalam sa aton nga Ginoo. Kami nagapalapit sa imo labing bala ang gagalanggo namon niya Dios. May dakong pagpasalamat sa gugma nga ginatag nimo sa amon. Salamat sa proteksyon nga ginatag nimo nga sa pihak sang handom sa kaaway mo upangan ini programa nangin maayo ikaw Dios. Nagahingo kami karon ang kaluoy hatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon labi na gid sa sining imo mga katawhan nga nagasunod sa sining pagtuon sining programa diri sa AWR 360 Bacolod. Kinatguluhan dali aton pag-istoryahan o Dios ikaw na kay sayod sa amon handom nga makahibalo kami sa mga kaalam nanungod sang mga nahitabo sa unang panag-on kag may dakog ining antanan sa amon pagtubo sa ubang Kristiyanon. Salamat o Dios sa sining gugma gininyo namon ini mabaton imong kaluoy ginampo namon ini pinagi sa bugtong anak si Jesus ang personal luwas. Amen. O mga ka 360 ang aton nga pagtuon karon sa sining hapon dalon ta kamo sa chapter 42 sang Patriarchs and Prophets ginatiguluhan siya the law repeated. Ang pagtuon naton makita naton siya sa chapter 4, chapter 6 kag chapter 28 sang Deuteronomy. Amo ni aton na sentro sa aton nga pagtuon mga kauturan. Kabalo kita sa aton nga pagtuon don inyo madumduman nga ang Dios hatag sang tinion sa kay Moses nga maangkon nila ang duta sang Kanaan. Tandaan nato mga kuturan dito pa lang sa kay Abraham pa lang nga daan makita naton nga may ara nga pag saad ang Dios sa iyang mga katawan. Kag diri na naton mga kuturan makitaan nga sa sulod na sang mga kapin 40 ka mga tuig. Take note, mga kapin na gid kay bano almost na. Gamay na lagi lang nga tinion. Magalabot ang tinion nga makuha na nila ang duta sang saad o kung magatabok na sila dito sa suba sang Jordan. Kag sa sining tinion masapwa naton pinaagi sa aton nga pagtuon nga buot na sang mga katawan sang Israel nga makita na nila ang ining inheritance akon ang ginsaad si ila sang Dios nga duta nga pagaistaran sang iyang mga katawhan. Busa diri naton makitaan man gin pronounce man ginpahambal sang gipahayag sang Dios sa ila
ang mga sala nga natabo dito sa Kadesh. Nga sa diin ini sila nagsupak sa kay Moses kag kay Aaron nga nagpanguna-una sila nga ini si Moses kag Aaron naghandom na nila nga kuwaon ang mga propiedad, ang mga pagkabutang sang mga katawhan sang Israel. Amo na gani nga ginapulpatiyog na sila para hindi sila dali-dali makakadto dito. Kay may plano sila, kag ini ang ilang plano, ila lang handom. But diri naton makitaan makuturan pinaagi sa aton nga pagtuon nga kung paano masapwan sa mga katawan sa Israel nga si Moses gali mismo wala gani ginhatagan sang Dios sang higayon sa pagpakigkatipan o kon sa pag-angkon sa sinang dutang saad nga ginhatag sang Dios ila. Gani kung makita naton, mabasa naton sa libro sa Deuteronomy chapter 3 verse 24 to 27 nga nagapahayag sa aton mga characteristics nga nagasiling, O Lord God, thou hast begun to show thy servant thy greatness and thy mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. Kita naman kuturan, makita naton si Moses mismo nagingyo sa Dios nga ihatagan sa santinion nga makatamwa man lang dito sa duta nga duta sa saad, makakita man lang siya sang ang ina nga duog pinaagi sa paglantaw. Kita lang taon na ta ang duog, yara na sila sa kilid sa Jordan River. Tikno ta, yara na sila sa kilid sa Jordan River. Kaglapit na gila, magatabok na sila sa Jordan River. Kag makita niya na ang kalaparan sang dutang saad. Pat diri naton makita makuturan nga si Moses naghingyo sa Ginoo nga makalantaw, makakita man siya sang ang matahom nga duta o kumatahom nga kabukiran kag ang Lebanon nagapayag mga kuturan. Makita ta na sa Deuteronomy chapter 3 verse 24 to 27. Gani mga kuturan, ang sabat amo nga nagasiling, let it suffice thee, speak no more unto me of this matter. Get thee up into the top of Pisgah, lift up thine eyes westward and northward and southward and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shall not go over this Jordan. Sabi mo kuturan, nakita na ko ng Diyos mismo nagamba siya nga hindi siya magpamulong pa sa mga wasini, mga butang sa Diyos. Kaya gali saka ka, taklad ka dito sa putok-putukan sang Pisgah, kag magtulok ka sa imong mga mata sa westward, sa nasidlangan nga parte, sa norte nga parte, kag sa sur nga bahin, kag dumuman dito sa eastward, dito sa na butlakan sang adlaw, kag makita nimo sa imong mga mata. Makita nimo mga imong mata, apang hindi ikaw makakadto dito sa tabok sang Jordan nga suba. Nawakuturan, kag walay sa pagkumod, makita nato sila sa ato pagtuon, walay sa pagkumod si Moses nga nagpaidalom siya sa gipang hambal sang Dios. Kag sa sining dako nga makita nato mga kauturan, now this great anxiety was for Israel, who would feel the interest for their welfare that had felt. From a full heart he poured forth the prayers, let the Lord, the God of spirit of all flesh, set a man over the congregation, which may go out for them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not a sheep.
which have no shepherd. Siling sa Numbers chapter 27 verse 16 to 17. Dili nato makita makuturan bala, no? Nagakuan si Moses, wala na iya pagkumod si Moses gani, nagsiling nga magpahamtang sa isa ka tulugyanan, isa ka tawo halin sa kongregasyon nga amo ni siya mangin magal-lead out sa ila. Kag kabalo kita makuturan nga ang Dios nakabati sa ining pangamuyo sang iyang alagad. Kag nagsabat siya, dala si Joshua sa imo ang anak ni Nun, anak ni Nan, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him, and set him before Eleazar the priest, and before all congregation, and give him the charge in their sight, and there shall put some of thine honor upon him, that all the congregations of the people of Israel may be obedient. Kita nato di makuturan sang verse 8 kag 20 sang Numbers 27 hinagapayag sa aton. So dala niya, ginabala siya nga dalon niya si Joshua nga bata ni Nun. Kag nakit-an gali makuturan ini si Joshua ever since pa sang nagsugod na sila pagpadakaton, si Joshua nangin masaligan na ni. No? Manangin masaligan na ni siya ni Moses kag ni Aaron sa niya during that time. Nangin masaligan na. Kag sila daladi siya, ipakita sa pahayag sa mga katawan, kag ipahamtang siya sa tubang ni Eleazar nga pare, kag sa tubang sang kongregasyon. Kag ano tiya? Ginihatag nimo siya ang palatukuran o kon ang pamunuan, meaning ginpahayag niya sa kabug-usan nga katawan sang Israel nga ang iyang pangginahom, ang iyang pagpamuno gintulin niya na sa kay Joshua mga ka-360. Dili nato makita bala kung paano ang Dios naghatag sang honor, nagpahatag siya sa ang honor probiro ang kadayawan niya kay Moses, apang ini ang honor ining kadayawan gintuli niya, ginhatag niya, gin-turn over ya, pass over ya dito sa kay Joshua. Kag dili nato makita makuturan ang kinaiya. Dito na natulupang dan sining mga katawhan nga ining Moses nga ilang ginpangunaunaan sang hindi amo nga ang Moses nga magdala sa ila sa kamatayon dito sa wilderness, ang Moses nga magkuha sa ilang pagkabutang, di naton makitan makuturan nga nagsayop gali sila. Nagsayop sila kay may Dios sang langit nga nagagiya, may Dios sang langit nga amugid ang naghatag instruksyon, ang may Dios sang langit nga amugid ang naga-toy-toy sa ila sa tanan nila nga hilimuon. Even nakita naton bisan pa sa pag-turn over sang pamunuan halin sa kay Moses, gin-turn over ya ini sa kay Joshua mga ka-360. Dili naton makita na ang katungdanan, ang panangkuan, ang solemni nga bahin subong isa ka leader sa Israel gin-turn over ya ni Moses dito. So dili nato makita mo kuturang bala nga si Moses hindi siya nangin dalok sa iya posisyon. Si Moses nangin tulugyanan sang Dios, kag si Moses naghimo sa mga bulaton ayon sa instruction sang Dios. Ganin nagsiling pagid mga kuturan, no? He shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the Lord, and this word shall go out, and at his word they shall come in, both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. Doon kita na tumakuturan niya, nga ginhatag na sa kay Eleazar ang tanan, no? Nga ang iya mga pulong, amo na ang pagasundon sang katawhan sang Israel. Ang katawhan sang Israel. Kaang bugos kongregasyon, amo na ang pamatian nila ang mga pulong nga nagikan sa kay Joshua. Kag diri nato makita makuturan
Siling din ang atong pagtuon, tigasiling siya. Before relinquishing his position as the visible leader of Israel, Moses was directed to rehearse to them the history of their deliverance from Egypt and their journeying in the wilderness, and also to recapitulate the law spoken from Sinai when the law was given. But few of the present congregation were old enough to comprehend the awful solemnity of the occasion. Ay, diri na, nakita naton. Gamay na lang sa mga katawhan nga nabilin are old enough. Tandaan nato na, yadtong naguluwa dito sa duta sang Egypto, kadamaan na sila nagkalamatay. No? Nagkalamatay. Wala din sila nagkalamatay sa tungod sang ang mga balatian, mga masakit, o kung tigulutom, o kung ano natabo. Wala. Namatay ini siya tungod sang pagkamasinopakon. Ini mga katawan. Kag ini mga katawan, ining ang mga natabo, gin-rehearse, gin-reiterate. Tandaan nato makutura na, ang Book of Exodus, kag ang Book of Leviticus, ano ni siya? Libro nga sang Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, libro sa mga suguan nga ginatag kay Moses. Ang Book of Deuteronomy, makita naton, ang mga kasuguan nga ginsulit diri, ginsulit, ginpabakod, gin-reiterate dito sa libro sang Deuteronomio. Okay? Kag ginambal ini ni Moses, gin-isa-isa ni Moses kung paano ang Diyos naghatag sa ila sa proteksyon. Right from the start pa dito sa Egypt. Halin sa Egypt, kung paano sila giproteksyonan sa Diyos. Nagwa sila sa Egypt, kung paano sila giproteksyonan sa Diyos. Sa pagwa pa lang nila dito sa duta sa Egypto, ang Diyos nagpadala na sang panganod nga naghatag sa ila proteksyon sa kadlawon, nga hindi sila mainitan, kag sang kalayo nga haligi sa kagabiyon, nga hindi sila matugnawan. Dili naton makita mga ka 360 kung paano ang Diyos nangin maayo sa ila. Gani, makita naton makuturan, nagapayag sa aton apang ining mga katawhan magamay lang sa ila ang presente nga kongregasyon nga old enough nga nakahangop sa mga solemni nga mga okasyon nga naagi. Okay, mga uturan, magabalik kita matapos ang aton nga pagpahanumdom. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga 360 sa aton nga programa. Dari kita sa gihapon sa aton nga pagtuon sa Patriarchs and Prophets chapter 42. Natiguluhan siya ginatiguluhan ng aton nga kuan, ang aton nga pagtuon, the law repeated, no? The law repeated. Diri kita makakuturan sa gihapon sa aton pagtuon sa aton nga programa. Dali aton pag-istoryahan. Salamat sa aton mga utod. Ari diri sa buong may duwa kita ka utod ari diri sa Piak. Sa Hope Channel Bacolod kay sa AWR 360 Bacolod nga naka hatag sa aton sang mga greetings. Sila ni Yellow Bellbergs. Lakwid ang dila ko nila Sister Yellow sa ibo ka galan mo. Pero nagpasalamat din ko mga utod. Salamat sa ni Sister Yellow. Amen. My heart, God, my heart blessed. Your heart na kanami. Ang heart ginaputos pa sang ribbon. AWR 360. Shalom from Negros Occidental. Okay, amen. Siling man na yung Sister Josephine posisyon nga nagasiling. Thanks God for the gift of music. Ato namang uturan. Sa ato namang uturan dira, nakita ko kadamo sa ato nga mga uturan nga nagalantaw karon sa ato nga programa. Pero
ang aton nga share mga kauturan, di kita malipat. I-share naton ini para hindi lang ikaw mabless, kundi ang mga kauturan, mga kaabyanan man naton, nga wala pa nakalantaw, nakaupod sa aton sa pagtuon naton sa sining hapon, mabless man sila. Sa gihapon naton pagtuon, chapter 42 sa Patriarchs and Prophets, natuguluhan sa the law repeated. So puna naton ang aton yung pagtuon mga ka-260. Nagasiling sa page 463 paragraph 3 nga nagasiling, Moses stood before the people to repeat his last warnings and admonitions. His face was illumined with a holy light. His hair was white with age, but his form was erect. His countenance expressed the unabated vigor of health, and his eyes was clear and undimmed. It was an important occasion, and with deep feeling, he portrayed the love and mercy of their almighty protector. Kita natin makutura, no? Si Moses, in spite nga ang edad niya, mga 120 years old, pero makita natin niya, yara pa Japon, mabakod pa Japon. Kita natin, silin siya, na illumined ang isang balaan nga kapawa ang nawong ni Moses. Kita natin, ang iya nga buhok, puting-puti. Puting-puti na niya mga kuturan, white with age. Apang ang iya nga porma, makita natin niya, wala siga kuko. Wala siga kuko. Wala siga kuko. Ang iya nga countenance, makita natin, wala siya nag-decrease. Ang iya nga panglawason, ang iya nga kusugon, o kung makita natin, ang pagtindog yung mga kuturan, makita natin, ang isa katao yung healthy ang panglawas. Maglakat, makita ni mo gatiso pa na Japon, ang iyang panglawas siya, makita mo straight pa na iya, wala ga abuso sa lawas mo, na? Kag makita naton ang iyang mata was clear and undimmed. Hindi makakita siya. Nga to niya gani ako, gani ko kuturan nagailanan din ako ng antipara, kay kung hindi ko pagbutangan sa antipara, ang akon nga ginabasa nagadubli. Pero wala problema ang far distance. Pero ang reading na kon amoy may problema. Pero makay Moses siya wala. Way gidyamang kuturan, wala nagdulom iya panulok, makita naton. Kag makita naton ang madalom niyang gugma kagang kaluoy nga ginatag sa Dios yara sa iya. Na makuturan. Sobong sa mga adlaw nga nagliligad, kita naton, which were before thee, since the day that God created man upon the earth, and as from the one side of heaven unto the other, whether there hath been any such things as the great thing is, or hath been heard like it. Did ever people heard the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard and lived? Hindi natin makita makuturan ang mga katawan sa una. Makita natin si Adan kag si Eva, sa dito sila sa duta sang Harden sang Eden, nagaistorya sila face to face sa atong Ginoo. Apang sang tinion nga nakasala sila, makita nato makuturan, wala na sila gayon nga makapag-istorya sa Ginoo face to face. Apang diri naton makita makuturan sa kay Moses. Si Moses ang Dios nang pagkatipan siya face to face, pinaagi dito sa Barding Bus. Nagpakikatipan dito sa iya ang Ginoo dito sa may bukid sa Sinai, sa paghatag sa Ginoo sa iya sang napulog kasugo. Sa bagay gani ginpakita pa sa Ginoo sa iya ang iya nga likod. Makuturan, makita naton blakon paano ang Dios nangin maayo, nangin maluluyon. Makita naton kung paano ang Dios nagtipig sa iyang nga pinalangga, no? Sang iyang nga pinalangga sa pihak sa mga nagkalain-lain nga mga pagtilaw. Kag diri naton makita makuturan sa piyak sa mga pagyagabot sa mga kaaway, nagtindog ini. Sa piyak sa mga tentasyon, sa piyak sa mga talandaan, nagpadala ang Diyos ang mga tanda, ang mga makatilingala nga mga butang ginpaagi ginahatag sa iya sa Diyos. Kag subong man pinaagi sa pag-away,
Nakita naton mga kuturan nga ang Dios wala ginapabaya sila, nagin mandadaog sila kag pinaagi sa pag-untay sa iyang kamot. Makita naton may mga dalagko nga mga butang nga nagkalatabo ayon sa kabubuton sa Dios. Ginhimo ini didto sa duta sang Ehipto, sa mata mismo sang iyang sa tubang sang iyang mga mata kag sa tubang sang mga katawan. Kag diri naton makita makuturan ginpahayag sa iya sang Dios ang iyang walay takos, hindi matakos nga gahom nga ginatag sa Dios sa iya. Kag nakita naton makuturan. Kag sini pag makuturan no, nagapayag pag siya nga ang Dios nagpahamtang sang iya, wala nagpahamtang sa iyang gugma. The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more numbered by any people. Ang motoran sa mga katawan sa Israel, ang Diyos wala nagpili sa ila, tungod madamo sila, no? Madamo sila sa mga katawan, apag ginpili sila kay sila ang pinakadutay sa tanan nga mga katawan. Apang tungod nga ang Diyos nagigugma sa ila, ang Diyos nangin maayo kag ang Dios nagtuman sang iyang magtuman sang iyang saad nga ginsaad niya sa ilang nga mga forefathers, no? Forefathers dito pa ginsaad sa kay Abraham mga ka 360 ginsaad na ni sang Dios. Kag diri naton makitan kag ang Dios nagpagwa sa iya, pinaagi sa iyang makagagahom nga makamot, nagtubos ila paagi sa dito sa kahiyulipnan kag ang dito man sa duta sang Ehipto dito sa kay Pero. Kaya makita nato makuturan kung paano si Jehova nga ila Diyos nangin matutom nga Diyos kag nag tipig sang iyang mga saad kag ang iyang kaluoy sa ila kag ang iyang gugma, ang iyang kasuguan sa sadtong mga linibo ka mga henerasyon nga nagligad. So, di na ito makita tara sa Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 9. Yan yung makuturan. Di na ito makitaan man. Pinaagi sa ilang with their distrust of God, with their pride and unbelief, they had not been prepared to enter Canaan. The reason why nga naglabot sila sang 40 years dito sa kahanayakan, no? Sa wilderness. They would in no way represent that people whose God is the Lord, for they did not bear the character of purity, goodness, and benevolence. Hindi sila takos, hindi sila makatakos, makaangkon sang duta nga ginaman sang Dios sa ila tungod sang ila nga walay pagsalig, walay pagtuo kag hindi naaman ang ilang tagipusoon sa pag-angkon sa duta sa Kanaan. So naglapot ini ang malawig nga mga tinuig sa mga katawan sang Israel mga kuturan. Apang diri naton makitan, no? Apang makita naton si Moses, Moses who understood the character and value of the law of God, assured the people that no other nation had such wise, righteous, and merciful rules as had been given to the Hebrews. Behold, he said, I have taught you statutes and judgment, even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. So, si Moses nagpaintindigit sa ila, naghatag sa ila sang kabilihanan sang kasuguan sang Dios, nagatag sila sa assurance, no? Assurance nga kung sila lang nga mangin alamon, sila lang mangin matarong, sila lang mamuluyon kag magsunod sa kabubuton sang Dios,
subong as depository of God's law, ang Dios magahatagid. Ang Dios magatuman sang iya saad sa ila. Ang Dios magatag sa ila sang kaalam nga hamang pa nila ang tanan nga mga butang. Oh, di makuturan angay manibla sa aton subong nga panahon. Nagpahamtang sa aton sang mga palatukuran. Ini mga palatukuran nga ginatag, hindi ni palatukuran nga para lang tulukon naton, lang tawonan naton, kundi aton talupang don, no? Aton talupang don sila ganiyo. Moses called their attention to the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, and he challenged the Hebrew host, what nation is there so great? Who hath God so nigh unto them? And the Lord our God is in all things that we call upon for him for. And what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day? This day? Ngayong kuturan kapahayag sa aton, kapamangkot ng kuturan, ano bala kadako? Ano bala kadako? Ina ang nasyon. Kuturan, wala sang dako nga nasyon sa tuba sa Ginoo. Wala sang dako nga nasyon, mabakod nga nasyon sa tuba sa Ginoo. Kaya ang Dios ang nagatag sang judgment sa sadtong mga malauton. Ang Dios man nagatag sang judgment sa sadtong mga matarong nga nangin matinumanon sa iyang kabubuton, sa iyang mga palatukuran, sa iyang mga kasuguan, mga kuturan. So may dako nga challenge. Ang dako nga challenge mga kuturan sa ninyo. Today the challenge to Israel might be repeated. The laws which God gave his ancient people were wiser, better, and more humane than those of the most civilized nation of the earth. The law of the nations bear marks of the infirmities and passions of the unrenewed heart, but God's law bears the stamp of the divine. Mo na makutura na, tandaan naton, nga nagatag sa aton sang challenge. Challenge ini, hindi lang niya sa mga katawan sa Israel, kundi challenge ini sa tanan nga niya mga katawan, nga sila nga nagpambal sa niya, ini nga palatukuran, ginhambal niya, ginpahamtang niya sa aton, sa mga katawan sa unang panahon. At the same time, sa aton subong nga panahon. Ginpahamtang niya, ini mga palatukuran, agud to nga mangintanda niya, no? The laws of the nation bears mark of the infirmities and passion of the renewed heart. Kung nagliso imot gipusoon, meaning nagmatinumanon ka, ang kasuguan sa Dios amo na ang nagintanda, nangin marka subong ikaw balaan. No, katahob sa aton ni pagtuon o kuturan. Nga nagapanumdum sa aton nga ang the law repeated gali, ginapanumdum kita makuturan. Hindi lang ni sila nga panagod sa aton man subong panagod, ginapanumdum kita nga dapat naton tulopang don. Naluwas kita sa bugay sa Dios, pinaagi siya bugay kag nara kita karon. We are on the process of ano kita? Naga-process, ara kita sa process makuturan nga kinanan magmatinumanon kita. Para malabot naton ang glorification. Para angko naton ang glorification. We are on the process of sanctification. Again, sanctify na kita sa Diyos pinaagi sa aton nga ginpatawad na kita. Gani magpadayong kita mong kuturan nga mangin sanctified sa aton bang sa aton. Gani mong kuturan, salamat sa gugma ginatag sa aton sa Diyos. Unta ang aton nga pagtuon magdulong sa aton sa pagtulpangod nga sang una nga panagon ginhatagan sila sang pagpahanumdum nanungod sang mga palatukuran sa Dios kun daano kadako sa gugma sa Dios amo man sa aton subong nga panagon ginatagan kita sang palatukuran ginpahanumdum kita nga ang Dios sang una nga panagon ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob, ang Dios sang mga katawhan sa patong mga disipulos, mga kuturan, ang Dios sang mga linuwas, amo ni ang Dios nga atong ginatuan. Gani mga kuturan aton tulupang don nga ang kabubuton sang Dios amo gid dapat ang matuman sa tagsa-tagsa naton. Ang Dios magpakamayo sa tagsa-tagsa mga kuturan, gani mag-aampo kita.
Salamat labing balaan kagalang do namo niya Dios sa dakong gugma nga hinatag nimo. Nagahingo kami nga pagidait ihatag nimo sa sini imo makatawhan nga nagpamati kag magapamati pa sa sining mga pagtulungan nga amon tunan. Salamat sa pagparomdom sa amon nga pinaagi sa kaalam nga ginatag nimo sa amon pagtulunan. Nagdulong ini sa amon sa pagtulupangon nga kinahanglan subo nga kami mga linuwas magmatinumanon kami sa imong kabubuton. Salamat o Diyos sa sining gugma o bayi tayo sa tagsa. Initanan giniliw ako mabato na namon mabato na imong kaluoy ng punang ini sa ngalan sa Amay, sa Anak, ng Sangguniang Espiritu.